Alright, sensitibong paksa lagi po ang actually sexualidad. Mula sa mga pelikula, telebisyon at mga babasahin, kapag sex na po ang pinag-uusapan talagang kontrobersyal. Ang tanong, handa na ba ang mga batang estudyante para talakayin sa kanilang eskwelahan ang tungkol sa sex? Ang ginawa po ng DepEd, siningit po sa curriculum ng grade 5 and 6 students ang sex education. At ang DOH naman po, payag na ituro maging sa mga kinder students. So bilang mga magulang, katanggap-tanggap ba yan? Ito po't bubusisiin natin yan kasama ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Lynn. Very interesting topic. I'm sure yung mga parents nag-perk bigla yung kanilang di ba, atensyon. So, naayon ba sa ating batas ang pagtuturo ng sex education sa mga paaralan? Well, actually, marami nagre-raise ng issue na yan kesa daw it's unconstitutional. Pero honestly, wala naman akong alam na provision sa Constitution that expressly prohibits the teaching of sex education in the schools. Pero ang basehan ng kumukontra dito ng ilang sektor, kabilang na nga ang simbahang Katoliko, di ba? Ay yung Section 12, Article 2 ng Constitution na nagsasabing the natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and development of moral character shall receive the support of the government. Yun ang kanilang sinasite na constitutional provision na sinasabing pinagbabawal ang pag-teach ng sex education. Kasi daw, ang pagturo nito ay para sa mga magulang lamang. Pero actually, nakita nyo naman at narinig nyo naman na wala namang nakalagay na bawal ang pagturo ng sex education, di ba? Totoo nga na although primary responsibility nito ay nasa mga magulang, actually kung sisipatin nyo ng husto yung provision, it actually says na while it's the primary obligation of the parents, it's supposed to be supported by schools. The government. Yes, and the government is supposed to do that via the school. So actually, hindi na nga pinagbabawal. Actually, ginagawa nila. Well, of course, that's my personal opinion. Ginagawa nila ang nakatakda talaga sa batas na primary sa mga magulang, pero dapat susuportahan ng pamahalaan natin. Iba naman kasi, like the Catholic Church, ayaw nila ng sex education. At the same time, ayaw nila naman yung family planning. So what do they want? So anyway, pero bakit gigil na gigil yung mga kumukontra dito? Well, kasi of course, sabi nila yung teaching daw ng sex education to children at an early age, mas lalo daw magli-lead to promiscuity. Kasi kumbaga, kung wala namang kamuwang-wang yung mga bata, di ba, inosenteng-inosente, at tinuruan mo, bigla nga sila magkakaroon daw ng ideas about sex. Pero ang hirap nga dito, marami kasing natututunan yung mga bata through other children, through media, through the internet. Yes. At saka baka mas mabuti pa nga kasi baka naman kabastusan yung natututunan nila. I mean, personally, at ba, 4 yung anak ko, yung sariling anak ko who is a boy, one of the 3, one of the many. Should I mention? Diba, siya mismo, nung grade 7 siya yung nagkikwento na pagdating daw niya sa eskwela, maaga kasi siyang pumapasok, at nakakita ka na daw ng grupo ng mga bata na nakahuddle with other kids, at merong isang may hawak ng cellphone. Nako, ayun na yun. Meron ng Wi-Fi. Basta internet accessible at they watch pornography. Of course. Hindi naman lahat block yun Yes, of course. So sa ganitong sitwasyon, as a parent, personally, hindi na kasi natin kaya. Diba? Naman-manan yung mga anak natin Not at all times. Yeah. And gusto ko na rin na maging mulat sila kahit papano because I mean, we've heard of teen pregnancies, all these things going on, di ba? Pero siguro, while sang-ayon ako ng sex education, of course, dapat naman, unang-una, age-appropriate. Yes. Di ba? Hindi mo naman isa-shock yung mga maliliit na bata. Di ba? And it has to be age-appropriate. Dalawa, scientific yung dating. Yes. And pangatlo, yung emphasis naman is not on the sexual act at yung, yung magkakaroon sila ng feelings about it. Pero yung how do people get pregnant? What are, diseases that, what are the negative consequences that will happen? Yung mga ganyan. Pero, of course, yung isa pang factor dyan kung bakit ako sang-ayon, kasi yung mga parents, hindi rin naman talaga, a lot of them, hindi naman komportable na kausapin ng mga anak nila about sex, di ba? At pangalawa, maraming din namang mga parents na hindi rin naman alam kung ano yung dapat ituro. Yes. 'Di ba? Kasi marami din sa kanila mga myth din yung nalalaman nila, 'di ba? Like yung mga tungkol sa mga diseases and all of that. Kasi it's a fact na tumataas po ang incidence ng sex-related diseases sa ating mga kabataan. At sabi ng UNICEF, talagang tumataas yung
yung HIV cases between the ages of 15 to 24-year-old Filipinos. Tapos pa, ang maraming iniisip, nung nag-survey sila ng mga bata, ang akala ng mga bata, they're immune, that they can't get sick of it, Oo. that it's curable. Yes. So itong mga misconceptions na to, dapat siguro Maaga pala na labanan ma-straighten na. out Oo, para totoo. malaman ng mga bata na talagang hindi dapat. Oh, there's a proper way naman talaga to explain it. At talagang yung mga magulang, it is their job to teach. But again, kailangan suportahan sila talaga. Exactly. Hindi pwedeng isang turo lang tapos na. It has to be properly explained to all children. Exactly. Age appropriate, of course, like you said. Kaya yung Yes. mga kumukontra dyan, naku! Oh, kasi nga, Kausapin yung sarili yung sa akin lang, kasi nga, meron akong anak, at yung anak ko na mismo ang nagsusumbong. Yes. Kung ano ang napupulot nila through the internet and through other kids. So, mas magusto ko na from a position of authority like the school, Yes. medyo maseset things straight as far as they are concerned. Tsaka mabuti ng armahan mo ang iyong anak, di ba? Kaysa naman biglang may mangyari sa kanya at nasa huli ang pagsisisi. Yun na yun. Exactly. Ayan, sana marami po kayo napulot ng impormasyon legal sa ating talakayan today na very interesting. Thank you very much, Attorney. Maraming salamat din. Okay, mga kapuso, dyan lang po kayo. Balik agad ang unang hirit. Sa pagising sa umaga, iba. Mga mommies, planning for everyday meals is a challenge. Kaya naman Magnolia provides you with easy, delicious, and healthy recipes that your family can enjoy anytime, any day. With my next recipe, hindi lang mga kids ang mag-enjoy, pati na rin kayo mga mommies kasi kayang-kayang itong gawin with your chikiting. Chocolate fondue with Magnolia Chocolate. Magnolia Chocolate ang ready-to-drink milk that provides kids with fun nourishment. It is the same chocolate brand that we all grew up with. All we need are first, we're going to eat our Magnolia Chocolate. Magnolia Chocolate is now made more nutritious because it has chlorella, growth factor that boosts growth, and taurine that helps in brain development. And because it's Magnolia, we are assured of its quality and freshness. And now, we're going to stir in our grated chocolate. Stir lang natin mabuti para hindi masunog yung ating ginagawang chocolate mixture. We're going to make our flour slurry by combining equal amounts of flour with water. We're going to pour it in sa ating chocolate mixture. Go ahead and dip your favorite fruits and marshmallow sa ating chocolate fondue. Pagsaluhan ng chocolate fondue, pagsaluhan ng sarap na Magnolia Chocolate. Chocolate? Chocolate! Abangan ng iba pa naming exciting recipes that are easy, delicious, and healthy. Araw-araw, sarap Magnolia. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Magnolia.